ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Pagpuslit sa 5,000 makina na harang sa signal cellphone, ikinabahala ng COMELEC. Alamin kung paano pwedeng maapektuhan ng signal jammers ang automation ng halalan. Pag-iimprenta ng 50 milyong balota na gagamitin sa halalan, natilay na naman. Gasto sa imprenta, posibleng lumobo dahil sa pag-aantala. Bilang ng mga pumasa sa nursing licensure exam, pinakamababa sa kasaysayan ng pagsusulit. Exclusive, 2 minor de edad na biktima ng pambubugaw ni Rescue. Resulta ng pinakabagong survey sa mga tumatakbong Pangulo, inilabas na sino ang nanguna. Abangan! May rollback sa presyo ng LPG at petrolyo. Ang matatapyas sa binabayaran nyo, sasabihin kung magkano. Truck na may kargang paputok sa China, nasunog. No, my son. You have to say sorry because it's not your fault. At wakwang idinipensa ang panggagaya kay Marlene Aguilar. I'm so sorry, Marlene. It's only shock pain. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World. Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Nagagamitin sa ating halalan. Ito na ang ikalawang beses na naantala ang printing. Nagpapatrol, ina-reformina. Gumagana na ang 4 na digital printers dito sa National Printing Office. Handa na rin ang mga papel. Ang mga training ballots iniimprenta na. Pero ang mga balota na gagamitin sa halalan, hindi pa nasisimulang iimprenta. Dapat January 25 pa ito inumpisahan. Ngayon, naurong na ito sa February 7. Dahil marami pang MRs na hindi nare-resolve. Ayon sa COMELEC, pag mas nakausad ang pagdinig sa disqualification cases, mas makukumpleto rin ang mga pangalan na ilalagay sa balota. Para sa seguridad, hindi rin daw mainam na masyadong maaga iimprenta ang balota. If we had started to print on February 31st, then we would have finished printing by April 19. That means that there would be several days that the ballots would be sitting there, really not moving, and that's not something that we are comfortable with. Sabi ng Smartmatic TIM, hindi na makakabuti kung masyado nang madidelay ang ballot printing. We cannot afford any other changes. We already received the data very, very late. Any other changes might imply more printers or additional costs. Base sa kontrata, nasa halos 1 bilyon ang halaga ng printing ng mga balota. Sisimulan pa rin lang ang produksyon ng 77,000 ballot boxes sa Taiwan. Sa Smartmatic TIM na rin ito ipapagawa nang hindi na magkaproblema sa sukat. Tiniyak naman ng Smartmatic na nabili na nila